600 ang kilo dati, ngayon 60 pesos na lang. Kaya naman mag-stock na ako at gumawa nga ako ngayong araw na napakaraming chili garlic oil. 1 kilo nga pala na siling laboy yung ginamit ko dito, tapos gumamit naman ako ng meat grinder or food processor. Lalagay ko yung link nitong food processor ko or meat grinder sa comment section kasi matibay ito at talaga namang gamit na gamit ko talaga yan everyday. Ganito nga karami yung 1 kilo na sili nung nag-grind ko na, tapos para naman sa garlic 13 pieces tong ginamit ko dito. Pero itong garlic nga, pwede mo pa tong dagdagan dahil yung nagawa ko talaga na chili garlic oil talaga namang sobrang anghang. Ayan, ready na lahat ng kakailanganin ko. Kaya naman dito sa pan, nagpahit muna ako dito ng saktong dami lang ng mantika. Kapag kulang mamaya mag-add na lang tayo. At tuwing gumagawa nga ako ng chili garlic oil habang hindi pa ganun kainit yung mantika, nilalagay ko na kagad yung sili para hindi dumikit sa balat ko yung anghang. Lulutuin ko nga muna ng saglit itong sili bago ko naman ilalagay dito itong garlic para hindi ka agad masunog. Pero nasa sa inyo naman yon kung anong trip nyo na pagluto dito sa chili garlic oil, pero ito nga yung way ko sa pagluto nito. Nag-add nga rin pala ako dito ng mantika dahil nakulangan ako kanina. Tapos para naman sa pampatimpla nito, asukal, paminta, oyster sauce, kaunting soy sauce. Tapos haluin lang natin to ng maigi at tutuin muna natin yan. Mahina nga lang pala yung apoy ko sa pagluto nito kasi baka masunog yung ilalim niya. Kaya maya-maya rin talaga yung paghalo ko dito. Para naman tumagal yung shelf life ng chili garlic oil, naglalagay ako dito ng suka. Kapag nalagay mo na yung suka dito, wag mo munang haluin. Pakuluin mo muna ng saglit tsaka